Kaya maraming salamat at pinagalan. Pagbati po ng Trinity Neighborhood Church, marami po pinaparating sa po. Ako si Dinulani Lapitan, isama po ilang po mga kapatiran mula sa Trinity. Ang aming pong pastor ay si Pastor Joel Vigueta. Maraming ba po sa inyo ay kilala ang aming pong pastor. 15 minutes from now, no? 15 minuto para mag-alas 10 ay magsisimula na rin po ang gawain sa Trinity Neighborhood Church. Maaaring iba sa inyo ay narinig na o naaalala ang awitin ng parokya ni Edgar na Mang Jose ang title. Ano ba ang lyrics ng ano nito? Si Mang Jose daw po ay isang superhero, isang tagapagligtas na pwedeng atilahin, pwedeng bayaran, at pagkatapos bigla ang sisingilin pagkatapos niyang tumulong. So dito po sa context ng ating pong binasa sa Numbers sa mga bilang 22, may isang sinasabing propeta. At sino raw ang propeta nito? Ito yung nangangalang Balaam na pwede mong artilahin, pwede mong bayaran para gawin ang gusto mo. At dito nga po makita natin na itong propeta na ito, pero manan po, nasasabi ng mga theologian, he is not really a prophet. Hindi mo talaga siya propeta. Bagkus para siyang isang manggulula. O isang sabihin natin, siguro sa term ng mga Bisaya, ito isang mambabarang. No? Kasi ito siya, sinusumpa niya yung mga tao na sumpa-sumpa ng isang hanggang magbayad para sa kanya. So, anong mensahe na makikita natin sa batin nito? Una, makikita natin po dito sa ating teksto na wala pong makakapagbago sa isipan ng Diyos kahit sino. Ikalawa, makita po natin dito na ang Diyos ay nagbibigay ng babala sa bawat araw. Mananampalataya lang siya o hindi, ang warning na yung babala na magdadala sa kanya sa kapahamakan ay sinasabi ng Diyos. At ikatlong mensahe na makikita natin dito, pag sinabi ng Diyos na dapat na ito ang gawin mo, yun lamang po ang dapat mong gawin, huwag kang sosobra o magkukulang. No, when God allows us to do something, it must be done on God's terms, not on our terms. Okay? So dito makikita mo natin, hindi po natin dapat natignan kung bilang ito bilang isang totoong propeta ng Diyos. Although sinabi niya, although nagbigay buhay siya, nagbigay galang siya, Yahweh, pero ito ay hindi tunay na pagbibigay galang. Dahil sa kanyang pananaw, si Yahweh, ang tunay na Diyos, ay isa lamang Diyos ang nakaya niyang kontrolin. Dito makita natin sa pananaw ni Balaam, si Yahweh po ay isang Diyos lamang na pwede niyang sundin o hindi sundin. At dito rin po makikita natin, si Balaam ay maliwanag na isang propeta na pwedeng bayaran. Although ating sinabi niya o initially, pansamantala, parang sumusunod siya sa kalooban ng tunay na Diyos. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos sa umaga po ito, tuwing po na kami, tumalapit sa iyong banal na trono, amin pong ginadalangin ng banal na Espiritu Santo, ang siyang sumaamin kalagitnaan. Siya nga po, O Diyos, at magbukas ng aming puso't isipan, upang ang aming po, Lord, mga marinig, aming po mga bibitaw sa iyo sa harapan ng kulto ito, ay tunay na po, O Diyos, na maging panlugod sa iyong banal na trono. Wala nga po, sa umaga nito ay pagpalain mo, Ama, ang pagpapahayag ng iyong salita. Ito nga po ay tumilos sa puso't isipan ng bawat isa. Ito nga po ay tumilos sa puso at sa mga isipan ng mga mananampalataya upang ito'y magsilbing guidance, patnubay at magdaan o instrumento sa pagpapalakas ng kanilang mga spiritual na buhay.
At kung aking mong pagpapahalo ngayong umaga, ay gamitin mo, O Diyos, sa pagdaan tungo sa kaligtasan ng mga tao na hanggang ngayon ay patuloy na lumalabag sa iyong kalooban sa mga tao na maaaring nakikinig na wala kang tunay na kaugnayan sa iyo. Tumataw mo, Diyos, ay gamitin mo patungo sa kaligtasan ng mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan mula sa iyo. Amin din pong inaalala sa mga ito, Diyos, ang aming pong mga kapatira sa iba't ibang iglesia, sa Trinity Neighborhood Church, na sa aming pong pagpapahayag ng iyong salita sa mga churches na ito, ay gamitin mo rin nga po, O Diyos, tungo sa kaligtasan ng mga hindi pa nagsisipagsuko ng kanilang buhay sa iyo. Ama, dalangin po namin ang mga bagay na yan sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. So sa ating unang mensahe, hindi po natin maaaring baguhin ang isipan ng ating Diyos. Sino ba sa inyo dito ang magsasabi o makapagsabi na sa kanyang pananalangin ay binago ng Diyos ang kanyang isipan o binabago ng Diyos ang kanyang sinasabi? Hindi po ito totoo at wala po itong basihan sa Biblia. We cannot make God change His mind. Ang isipan po ng Diyos at kung ano ang kanyang tinakda, ito'y mangyayari. Kaya sa verse 7 ng ating pong binasa, kaya naglakbay ang mga tagapamahalan ng Moab at Midian, nadala ang kaya para kay Balaam. Sinabi nila sa kanya ang sinabi ni Balaam. So dito pa makikita natin, may dala silang payment, may dala silang reward, may dala silang pansuhon para kay Balaam, para sumpain ang bansang Israel. Verse 17, ano sabi? Babayaran kitang mabuti at gagawin ko anumang gusto mo. Sino yung nagpapasabi dito? Yung hari ng Moab na ino-opera niya ng napakalaki at napakalandang si Balaam. Gawin mo ang mga bagay nito, sumpain mo ang bansang Israel at ang lahat ng mga bagay nito. Ano man ang hilingin mo? Gaano mang kalang kayamanan ang gustuhin mo, ibibigay ko. Ito sinasabi ng hari ng Moab, basta sumpain mo lamang ang bansang Israel. Pero dito makita natin mga kapatid, na ang mensaheng Balaam ay bumalik kayo sa inyong pinanggalingan at gusto na sumama sa inyo, pero ayaw akong payagan ng Diyos. Itong sinasabi niya, the message, go back kayo land. I would really like to go with you, but God won't allow me. Ayaw akong payagan ng Diyos. Di ba tayo, mga anak natin, o tayo mismo, baka tayo. Diba, makakawagin tayo ng kalaro natin. Ay, laro tayo. Dali, labas ka na. Gagawin tayo. Pero ayaw payagan ng nanay niya. Diba? Ano sasabihin niyo sa mga kalaro natin? Ano sasabihin natin? Gusto kong may paglaro sa inyo. Kaya tatay ko, ayaw ko payagan. Diba? Tapos hindi maipagin tayo mukha mo. Nakasitahan ka. Dito si Balaam, ganito rin naman ang sinasabi niya. Gusto kong sumama sa inyo, pero yung Diyos, yung Diyos na kausap ko, ayaw akong payagan. Pero sa verse 19, ito yung bawi niya. Biglang bumawi si Balaam. Anong sabi sa verse 19? Verse 19, itong sabi niya, pero parito na lang muna kayo, manatiling na lang muna kayo, matulog ngayon gabi, katulad ng ginawa ninyong mga kasama. Dahil baka may iba pang sasabihin ng Panginoon sa akin. So dito makita po natin, alam na ni Balaam kung ano ang sagot ng Diyos sa kanya, huwag kang sumama sa kanila, yung Diyos sa kanya. Pero, biglang maya-maya, sabi niya doon sa mga kausap niya, atulog muna kayo dito. At baka may sasabihin ng Panginoon sa akin. Dito, pinapakita po natin na si Balaam, ayaw mo niya talaga
siya sumunod sa Diyos. Mas gusto niya sundin ang gusto niya. Mas gusto niya na ipakita sa mga tao na ang Diyos ay maaaring mag-iba pa raw ng pag-iisip. Baka mamaya may ibang gustong pagawa sa akin. Kaya, diyan muna kayo, ulog muna kayo. No? Maaaring iba sa atin, ganyan rin, no? Maaaring sinasabi natin sa ating mga magulang, sa mga anak. Again, gusto ko sumama sa pupuntahan. Gagala kami ng mga barkada ko o meron kami pupuntahan na gini. Then, sasabihin ng magulang nyo, hindi maaari, gabi na. Sasabihin sa mga barkada mo, may message mo, sandali lang, mga 30 minutes. Baka mamaya after 30 minutes, mapapayag si nanay, si tatay. Diba? Nagano tayo, may mga expectation tayo na umaasa tayo na mga magulang natin ay magbabago pa ng mag-iisip sa hindi papayag sa atin. Diba? O kaya gagawin mo, diba? Ako, personally, para payagan naman ng tatay at nanay ko na dumala o sumama sa mga barkada ko, lahat ng utos nila ginagawa ko. Diba? Para siyempre, doon siya, maganda tingin, ay, mas mabait siya si daddy niya. Para pag sinabi ko, tayo, sasama na ako sa kanila, minsan, nadadala sa gano'n, pero ang Diyos ko ay hindi mo kayang bilhin o hindi mo kayang pasunurin sa mga ganong bagay. Sa pagpapakita ng kabutihan sa Diyos, sa pagpapakita na ikaw ay masunurin sa Diyos. Hindi. Bakit? Kasi kung anong sinabi ng Diyos sa iyo, yun ang sundin mo. Pag sinabi na hindi kanya papayagan, hindi kanya papayagan. At pag sinabi niya, yes, pinapayagan kita, so praise God. Pero kailanman, hindi ko tulad ng tao ang ating Diyos. Hindi natin mababago, hindi natin maiiba o we cannot change His mind o yung kanyang isipan o kanyang sinabi. Hindi na nato kailangan babaguhin. Pag po natin isipin na porket sa mga sumunod na verses ay pinayagan, sige lang ang umalis o umayo. Diba? Sabi ng Diyos, hindi kita pinapayagan bilang, sige, sumama sa kanila. Maaaring may question sa isipan nyo. At ito po ay naging parang isang naging magandang diskusyon doon sa chat group namin o sa TNC, sa Trinity Neighborhood Church. Kasi may nagtanong, bakit gano'n? Yung Diyos, pinayagan si Bela, kaya hindi pinayagan si Bela ang sumama doon sa mga taga-Moab. Bakit? Kinamagahan, pagkalipas nga ng gabi, pinayagan ng Diyos. Tapos, nagalit pa siya, bakit sumama si Balaam? So, kanya-kanyang paliwanag, kanya-kanyang sagutan, which na nakakatuwa, no? Grabe ibig sabihin. Nag-research, so nagsasalisi at nag-iisip yung mga tao, yung mga miyembro natin kapag ganito. At sa verse 17, sabi, papayaran ko mabuti at gagawin ko anumang sasabihin ko. And then, nakakagulat yung sa Balaam, manatili muna kayo dito ng buong gabi at baka mayroon pang mensahe ang Diyos o yung Panginoon sa atin. At dito nga makita natin na si Balaam na undeniably o hindi natin makakita, siya ay umaasa na ang Diyos ay magbabago ng kanyang isipan. Dumito muna kayo, hoping, sanki, no? Umaasa siya na mayroong mangyayaring magbabago sa kautusan ng Diyos sa kanya na pabor sa gusto niya. No, sometimes tayo rin po minsan ay walang pinagkaiba kay Balaam. No, alam na ho natin na pinipilihan tayo ng Diyos na gawin isang bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, pero ito'y patuloy pa rin natin pinaparsu o patuloy pa rin natin nais gawin. Minsan sa buhay mag-asawa, dumarating yung mga, siyempre masabi natin, nagiglit sa oras ng kanilang pinansyal na pangangailangan. At ang nag-decide, yung isa sa mag-asawa, either mag-abroad yung lalaki o yung babae. Yes, wala pong masama na alalahanin natin ang ating kinabukasan o yung ating, saan natin kukunin ang ating kakanin, saan natin kukunin
tatay o nanay, ito po ay mayroong malaking epekto. Una, ino-open o binubukas mo ang relasyon niyong mag-asawa sa tukso. Imagine, ilang buwan, ilang taon kayong hindi nagkikita. No? Minsan, kung ang babae ay nag-abroad, ang lalaki, hirap siya. No? Majority sa mga lalaki, hirap siya paano i-manage ang tahanan mo. Diba? At kung lalaki naman nag-abroad, ano consequence ito? Sinanay. No, yung discipline na dapat si tatay yung nagbibigay ay hindi na isasagawa. At minsan, di ba, sabi ng, di ko lang po alam kung totoo, pero sabi ng tatay ko, ang mga nanay daw, kaya malapit ang mga anak sa kanila, kasi tolerable o considerable daw. Totoo ba yun? Na mga nanay, pag hindi makatali sa anak, hindi katulad ng tatay, pag sinabi ng tatay na, hindi, talagang hindi. Kumananay daw, hindi. Maya-maya, o sige na nga, umalis ka na, pumunta ka na. Which na, sabi ko, totoo kaya yun, ganun ng mga nanay. Well, yun po ang isa sa mga, yung danger, o yung pangalan, na pag pumupunta sa abroad, ang isa sa mga magulang. Sometimes, parehas pang magulang at iiwanan ang mga anak sa pagpapalaki sa mga lolo-lola. Which na hindi po maganda, hindi po ang tinuturo sa atin. Ikalawa, ang pag-abroad ng isang miyembro ng iglesia ay may epekto sa iglesia, sa church. No? At nagaya ko ng isang couple, nung mag-abroad na sila, sabi ko, hindi ako tutol sa pag-abroad nyo, kasi kaya privilege niya ng makarating sa ibang bansa, kaya lang sa akin, may epekto yan sa church. Kasi una, yung mga ginagawa nyo para sa church ay hindi nyo na pwedeng gawin para pagdating nyo sa abroad. Pag-ikalawa, mayroon ba kayong iglesia nakakatinan doon sa lugar na inyong pupuntahan? So it's the main concern, spiritual life. No, yung spiritual life ng isang mananampalataya. Ikalawa dito, yung makaparehas o makakabukan nila, yung pagiging natin, no, yung pakikipag-isa natin o pakikipag-relasyon sa mga hindi mananampalataya. No, yung pursuing romantic relationship or marriage with non-believers or with unbelievers. At kadalasan ibang mga kabataan o ibang mga miyembro ay single, may ibang single na miyembro ay single ay bumabagsak sa ganitong pagkakasala. No? Sasabihin nila, bakit nakapag-asawa ka na hindi Kristyano? Ang sasagot niya, wala naman kasi hindi dito na Kristyano sa akin doon sa iglesia. Sa labas na yun, ang dami. At ayokong tumandang dalaga. Di mga binata naman na bumabagsak sa ganitong mga pagkakasala na miyembro ng iglesia, sasabihin, tatanong siya, bakit ka nakapag-asawa hindi man palataya? Ano isasagot ng lalaki? Wala namang magagusto sa akin sa loob ng church. Sa labas, ang daling manligaw. Diba? Yun ang gano'n na sinasagot nila. Or wala akong makitang compatible sa akin dito sa loob ng church. Kaya sa labas ng church, nanligaw o naghanap ng mga pag-asawa. Pero muli, ang warning sa akin dito, ang pag-aasawa ng isang miyembro ng iglesia, ng isang Kristiyano, ay dapat sa kapwa Kristiyano niya lamang at hindi sa unbeliever at believer na context. Then modern idolatry, no? Ito yung mga makabagong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kagaya ng pag-expend o paggamit ng sobra-sobrang effort, oras, o pera para lamang masundan ang mga gusto nating mga libangan o yung gusto nating mga, sabihin natin, mga hobby o yung mga libangan. No? Meron akong mga kilala na talagang willing silang gumastos 35,000 pesos. 35,000 pesos para lamang manood ng concert ng mga Korean pop. Imagine that ang pera, ang dami ng gamitin, makapanood lamang ng concert ng mga idol nilang mga Korean pop na hindi naman nila alam kung ano yung mga kinakanta.
parang bulate na nilagyan ng asin na nagiging sa'yo na sa stage yung mga idols na to, yung mga pop idols nito, kahit hindi na alam yung mga kinakanta. At nakakalungkot na may mga Kristiyano na gumagawa nito. Noon yung mga kabataan Kristiyano na gumagawa ng ganitong mga bagay, handa nilang pipili na kanilang sarili, makikita lamang ng sapat na halaga para makakaroon ng ganitong mga konsep. Kaya dapat mag-ingat tayo dito. Dahil una, hindi tayo tinawag ng Diyos para bigyan ng masyadong pagpapahalaga ang mga tao na ito. God is demanding us to give more time to Him. Si Kristo ito natawag tayo upang bigyan natin ng sapat o mas mahalagang pagpapahalaga ang paglilingkod sa Kanya at hindi para kalimutan. At itong nagagawa ng ibang tao. No, maliban sa atin, hindi sa concert, nag-uubos maraming oras, pero nauubos ang oras at panonood ng K-drama. Diba, lalo na dati, ang hahaba ng mga Korean drama, at minsan, isang ka-charge nito, sabi niya, na-slave ko dyan. Nasa episode 20 na ako, alam ko na madaling araw, kaya ako bitin. Kaya sabi ko, isang episode na lang natutulog ako. Lalo siya nabitin. Kaya isang episode pa, at nagulat na lamang siya, 2 oras na lang, papasok na siya sa opisina. Kaya sabi niya, ang sakit ng ulo ko pagdating sa opisina. Bakit? Kasi isang oras ka lang naman natulog. Kaya sabi niya, talagang sabi niya, makakapang-alipin ng ganitong mga hobby o mga panonood. Kung iba naman sa atin ay masyadong nakatuon ang paningin sa mga business. No? Kahit linggo, wala sa church. Bakit? Kasi kailangan ni-imit na tao para sa isang magandang business proposal. Kung iba naman sa atin ay kung hindi man sa ganitong i-involve, ay nai-involve naman sa sa mga iba't ibang bagay, kagaya na pamamasyal sa ibang lugar. Meron kami reunion ng mga kaklase ko o mga dati kong mga ka-church sa dati ang schedule na nakuha namin linggo. Yun lamang time namin, kaya hindi muna ako attend. Hindi pong mali ang umatin sa mga reunion. Mga klase reunion, hindi pong mali, wala pong mali yan. Pero, wag po na sana naman natin itaon sa araw ng panambahan. Meron naman Sabado siguro. Kung talagang gusto nyo mag-meet up, why not do it after office hours or after class? Talagang magsakripisyo para magkita-kita, pero wag po natin, ito po tatandaan natin, wag po natin i-compromise o isasakripisyo ang araw ng panambahan. Anim na araw ang binigay sa atin para gawin ang mga bagay na yan. So, bakit yung isang araw na hinihingi sa iyo ng Diyos, yung isang araw na hinihingi sa iyo ni Kristo, sa sakripisyo nito, at agalin mo sa Diyos. Hindi po dapat ganito ang ating maging pag-ugali. Do not be like Balaam. Sinabi ng Diyos sa kanya, huwag mong gawin, pero sa Balaam, ang laki ng reward, kailangan kong gawin. So, muli, ang warning sa atin, ang Diyos, ang higit natin dapat bigyan ng pansin, bigyan natin ng mas madaming panahon, hindi ang mga gawain sa mundong ito na ilipas. So, sa ating pong kalawang mensahe, God's warning to us, yung babala ng Diyos, iba, Balaam, ay siya rin babala ng Diyos sa atin. Sa verse 12, sinabi dito, pero sinabi ng Diyos, Balaam, huwag kang sasama sa kanila at huwag mong isumpa ang mga tao sinasabi nila dahil pinagpala ko ang mga iyon. Here is strict warning, diretsahang pagpigil, diretsahang pagbabawal ng Diyos. Ano sabi?
huwag mong isumpa ang bansang Israel. Bakit? Dahil sila ay pinagpala ko. Dito makikita po natin ang pinagpala ng Diyos kailanman ay hindi hahayaan ng Diyos na mapala. If God bless us, no one can do us any. Hindi ka nila kaya saktan. So ito ba yung pagpapakita na ang Diyos ay nagbago ng isipan? No? Sometimes sa pagkamisan, alam na natin ang sagot ng Diyos, no. Pero patuloy pala natin ginagawa. Once God pronounces a blessing, it is irreversible. Hindi na ito mababago. At ito po kailanman ay hindi na pwedeng makulit na muli. Once na sinabi ng Diyos na no, it's a no. At once na sinabi ng Diyos na yes, yes, gawin mo. Bakit? Kasi alam ng Diyos kung ito ay makakasira o makasama sa iyong spiritual na kalagayan. Pag pinigilan na ng Diyos isang bagay, dapat lagi yung sa isang isip, hindi ito beneficial, hindi ito makakatulong sa ating spiritual na pamumuhay. Once God pronounces blessing, ito ay pangmatagalan. Hanggat hindi pinabawi ng Diyos ang blessing nito, ito ay mananatili sa atin. At once ang Diyos ay nagdeklara na ganito ang dapat mangyari at ganito ang mangyayari, paniwalaan po natin. Di ba, katulad na sinabi ng Panginoon sa Kristo, remember yung nung naglakad siya sa Gospel of John, God walks on the water. Ano sabi niya? Sumakay tayo ng bangka at pupunta tayo sa kabila. So anong naging problema ng mga disipulo, ng mga apostol? Sumakay sila ng bangka, pero kung nagkaroon ng bagyo, anong nangyari? Natakot sila. Diba? At parang sa pakaradalan mamamatay sila. Nalimutan nila yung sinabi ng Kristo na pupunta tayo dun. Ibig sabihin nun, makakarating tayo dun kahit anong mangyari. Although may mga maaaring obstacle o may mga problema, pero pupunta tayo dun, makakarating tayo dun. At minsan tayo po nalilimutan natin yun. Na ang Diyos may pangako sa atin, may pangako sa iyo na ikaw ay protektahan niya at ang mga kabuti ay gagawin niya para sa iyo. At kung dumating ang malalaking problema, iba sa atin nandulupay-pay, spiritual, no? Nandulupay-pay ang ating mga spiritual na katayuan. Kasi bakit? Nalimutan natin ang sinabi ng Diyos na makakarating ka doon, malalagpasan mo ang mga problema na yan. Bakit? Dahil ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. And yet, bilang mga tao, o dala ng siguro, ng aming pagiging makasalanan, nalilimutan natin ang mga pangako ng Diyos. At ito'y nagdudulot sa atin ng panlulupay-pay sa ating pananampalataya. Again, encouragement po sa atin, wag po tayo maging makakalimutin at lagi po namin alalahanin ang pangako ng Diyos sa atin. Once sa sinabi ng Diyos na ganito mangyayari, ganun ang mangyayari. At walang makakapagbago. Then, patuloy pa rin natin makikita na ang Diyos ay tunay na walang makakapagbago na may isipan. Kasi iba sa inyo sinasabi, sabi ng Diyos, ibalangan mo siyang umalis. Bakit ngayon, binasasabihin niya, sige, sumama ka sa kanila. No? Bakit ganun? Bakit ito nangyari? Well, mga kapatid, dito po, hindi nakikita ni Balaam ang katotohanan. Hindi nakikita ni Balaam na ang pagpayag ng Diyos sa kanyang kagustuhan ay patungo na sa kanyang kapahamakan. At dito po mga kapatid, once na makita natin na ang meron ay nais gawin o ginagis gawin sa ating buhay, and yet, malino sa Scripture na no ang sagot ng Diyos. At tayo magpupusing pa rin na gawin ang bagay na yun. Although, magawa mo yung bagay na yun, makumit mo, o makuha mo ang bagay na yun, isa lang po ang masasabi mo.
yan ay nakuha mo para sa iyong kapahamakan at hindi para sa iyong ikabubuhay o katulungan. So makikita ko natin dito sa story ni Balaam. Balaam is trying to please God. Nais niyang pagbigyan ng Diyos, pretending, no? Nagbabago siya. Siya ay parang babalag kayo lamang na sumusunod sa kalooban ng Diyos o sa mga kaubusan ng Diyos, pero at the same time, ayaw niya iwanan, ayaw niya kalimutan yung malaking reward na naghihintay sa kanya. Ito pong ginagawa nila. He is trying to serve two masters. Matthew 6:24. Diba? Matthew 6:24. Ano kung sabi dito? Ano sinasabi ng Matthew 6:24? Walang kaumaan maglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat pamumulian niya isa at mamahalin naman ang pangalawa. O kaya magiging tapat siya sa isa at hindi gagalang ang pangalawa. Hindi kayo maaari maglingkod sa Diyos at sa salapi. Ito po mga natin, we cannot serve two masters. We are obliged to make a decision, to choose. Sino susundin mo? Ang Diyos o yung sarili mo kagustuhan? Pipiliin mo ba ang mga spiritual na bagay or pipiliin mo ang mga treasure o yung mga pleasure na ino-offer ng mundo ito? Sa ating pong panghuling mensahe, dito po makikita natin na ang isa pong tao, when God allows us to do something, making sure na ito ay ayon sa termino ng Diyos. Pag pinayaan po tayo ng Diyos na gawin isang bagay, ito ay dapat na gawin ayon sa termino ng Diyos o sa nais ng Diyos at hindi sa ating nais. No, we know sometimes ang ating pong mga kalooban ay laging laban sa kalooban ng Diyos. No, we do like Balaam, gusto natin minsan na paglingkuran ng Diyos at the same time ay kuwanin isang bagay na alam naman natin na makakasagaban o makakahinder sa atin sa paglingkod sa Diyos. At ito po ang nais na gawin ni Balaam. Gusto niya ma-maintain ang relasyon o yung pagbabalat kayo ng pagsunod sa Diyos, no, na nais niyang gawin, nais niyang pakita. Kasi sumusunod sa Diyos, pero ang kanyang puso ay iimbot sa kayamanan na ino-offer sa kanya o inakalok sa kanya hindi lang. Verse 17, malinaw, babayaran kitang mabuti. Ibig kong sabihin ito, babibigyan kita ng napakalaking kayamanan. Masyadong maraming kayamanan ibibigay ko sa iyo, sumpain mo lang ang Israel. When God allows us to do something, it must be done on God's terms, not on ours. Pag-ibalik mo ang salita ng Diyos kay Balaam, sinabi niya, huwag kang pumunta. Pero dahil later po, sa hapon, sa part 2 ng ating pag-aaral, malalaman natin bakit biglang pinayagan ng Diyos si Balaam. Pero dito makita natin isang bagay, ang pagpayag ng Diyos kay Balaam na gawin niya, ito ay tungo sa kapahamakan ni Balaam. So dito makita natin na ang pagpayag ng Diyos o ginagawa ko pala ng Balaam ay katulad din ng ginawa ni Judas sa ating Panginoon sa Kristo. John chapter 13, verse 27. John chapter 13, verse 27. At pagkatanggap ni Judas ng tinapay, pumasok siya sa kanya, sinabi ni Jesus sa kanya, ano mang gagawin mo, gawin mo na agad. It is what ako man, at ito isang pagpayag ni Judas, sige Judas, gawin mo na ang gusto mong gawin, pero ito ay tungo sa iyong kapahamakan. Diba? Pagkatapos ng pagkaluto ni Judas sa Kristo, ano nangyari niya? Judas. Dahil sa sobrang pagsisisi at sobrang pagkakakita sa kanyang pagkamalian, siya yung pamamatay.
So dito makita natin, pag ang Diyos, pinayagan ka sa isang, alam mo na hindi niya kalooban, it's a judgment. Pinapayagan ka ng Diyos na gawin mo ang isang bagay na kanyang magiging pagkakon sa iyo. It's a judgment to you. Maaaring hindi mo makikita hanggang hindi mo nararanasan ang pag-disiplina ng Diyos. So dito sa ating pagkatapos, alam mo ba natin na mayroong isang tao na ang sumpa na ibigay sa atin gawa ng kasalanan, ang sumpa nito ay ginawa niya pagpapala. Ang sumpa nito ay pinalitan niya ng pagpapala at ang tao na yan, ang Diyos na tao ng Panginoong Kristo na siya ipinalit sa iyong mga kasalanan sa krus ng kamatayan upang ang sumpa na ito ay gawin niyang pagpapala ng kaligtasan. Ang Panginoong Kristo, kinuha niya ang mga sumpa na dapat sa atin. Yung mga sumpa na pinahain ng Diyos, gawa ng ating mga kasalanan, ngunit nang tayo nagsisi at tunay na sumampalataya sa Panginoong Kristo, ang sumpa nito ay naging pagpapala ng buhay. Ang Panginoong Kristo sa kanyang pagpalit sa iyong pwesto, sa ating pwesto bilang mga kahatulang makasalanan, kaya anong nangyari? Ito ay nagbigay sa atin ng masasabi natin ng kalayaan mula sa mga kasalanan. We deserve the greatest curse for breaking this covenant. Deserve po natin ang kapahamakan, deserve natin ang kahatulan ng Diyos, deserve natin ang mamatay sa ating mga kasalanan dahil tayo tunay na lumaban sa gustuhan ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo na ipinalit ang kanyang sarili, ang kanyang buhay para iligtas tayo sa kapahamakan ng kasalanan. Sa kahatulan ng Diyos, ginawa ito ni Kristo at ito nagbigay buhay sa atin. So kapatid, what's the challenge to us? Purihin mo ang Diyos. Praise God. Bigyan mo ng karangalan ng Diyos, mabiwang ka. At sabihin na tunay na ang Diyos ay nagligtas. Tayo kayo mo kami. Ama namin Diyos, tuloy nga po na hindi namin alam kung paano ako nikilos, hindi namin alam ang Diyos kung paano ako nagligtas, hindi namin alam kung paano namin, Lord, susukatin ang iyong kalooban. Ngunit wala mga bagay na yan, Lord Diyos, ay walang kabuluhan kung hindi kami mananampalataya at magtitiwala sa iyo. Kaya nga sa umagang may tulingan ko, paturuan kami how to teach or how to obey, how to be a good servant of Christ. At sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, kami na po, O Diyos, ay sunod kung makasunod sa iyong mga kalooban. Muli Ama, kami dumadalangin sa iyo sa umaga nito, sa banal na pangalan ko, ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Tumayo tayo lahat sa ating prosesyon. 1-1. Thank you.
biyaya mo na imposible ang gathering nito. Muli ang patitipon-tipon ng mga kapatid at sambahin. Kapurihan at painting po ay parating ang aming mga kaibigan sa iyong banal na trono ay tunay na o Diyos na isang mapapala. Ang ato Ama ay tunay na sa magandang nagawa namin sa tulong ng Espiritu Santo na ikaw ay sambahin ng ayon sa iyong kalooban. Kami nagpahayag ng salita ayon sa iyong kalooban. Tunay nga po Diyos na aming gathering nito, aming pagsasama-sama nito upang sampin ka ay naging matanggap-tanggap sa iyong kalooban. Muli, sa aming Lord, pagkagisan, ang pagpapala at ang kapayapaan na sinasagawa o binibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang biyaya ay buti nga po madama at ipagkaloob sa bawat isa at tunay nga po na ang bawat kaluluwa ay napagpala at sama-sama magsabi ng Amen. O Diyos ng kalakasan, sa tubig kong puso, aking pag-arihan, lumiging paglaman ko. Huwag kayang marilastan laban sa Espiritu sa akin siyang buhay, sa Evangelyo may pag-asa at iwasan. Tulungan imaukay sa biyayang sumalang.
140. Pag-review natin si Ate Isabel.